So, para doon sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga bagay na ginagawa ko daily para maparamdam ko sa partner ko na mahalaga siya para sa akin. Well, ito yung mga simpleng bagay. Ito yung mga napakadaling gawin pero no-overlook namin ng some of the guys, diba? Kasi hindi naman siguro nila genre yan or hindi nila trip gawin talaga, diba? Pero ito yung mga bagay na na-appreciate ng mga kababaihan. Bali, on my case, i-start yung araw ko sa paglalaba. Mga namin kasi perfect ng partner ng asawa ko. Pag-gising niya, hindi pa nakalala. Kasi hindi naman kami mayaman na may dryer. Hari kami washing machine. Kaya manual yung laban namin. Tapos manual din yung papatunod. Baya sunlight, di ba? Kaya pag-gising niya, gusto niya. Ito ba na? Eh, bakit ko ginagawa? Kasi ayaw kong masugatan yung mga kamay niya. Kasi pag ginagawa yung i-irritate yung skin niya. Mabilis nasusugatan yung kamay niya. Eh, ako rin yung ihirapan na hanap ng solusyon sa mga sugat. Kaya pala hindi nangyari yun. Ginagawa ko na naglalaba. Hindi mo mahirap eh. Napakadali mo gawin. Konting sakripisyo para sa partner. Siyempre, after mong maglaba, sasampay ka na. Sampay na ako. Dito yung mga simpleng bagay na ginagawa ko para sa partner ko na malaking tulong na rin sa kanya. Kasi yung mga simpleng bagay na ginagawa natin magbi-build up yan sa mas malaking benefits, di ba? Diba? Hindi natin naalalaman. Yung tinatawag na compound effect, di ba? Hindi natin alam na yung mga bagay na ginagawa natin kahit maliliit lang, sooner or later magiging big deal yun sa kanila. Kasi hindi na sila napapagod. Napaparamdam mo pa sa kanila na mahal mo sila araw-araw sa mga bagay na ginagawa mo na napakasimple lang. Pagsasampay, paglalaba, paghugas ng plato. Hindi naman mabibigat yun. Maliliit na mga bagay lang naman yan. Lalo na wala ka namang ginagawa, di ba? Or kung busy ka naman sa buhay, hindi ka naghahanap buhay sa inyo, kayo ikaw yung breadwinner, makahanap ka naman ng mga paraan para makatulong sa partner mo nang hindi mo pinipressure din yung sarili. Diba? Again, hindi mo kailangan ng mga bagay na malalaki, magagarbo para mapatunayan sa mahal mo na mahalaga siya para sa iyo. May mga bagay din ng mga simple na pwede mong gawin na kapag nag-compile, nagpatong-patong, syempre, malaki yung epekto sa relasyon ng dalawa. Hindi naman kasi lahat may kakayanan na magbigay din ng gifts, di ba? Na daily. Maganda, fix natin ako. Para maparamdam sa partner nila na mahalaga din yung partner nila sa kanila. That puts me in the position na, alam mo yun, hindi na kami masyadong mag-away over little things. Kasi kaya namang solusyonan yung mga maliliit na problema tulad niyan. Kaya namang gawa ng paraan, di ba? Kailangan mo lang talaga ng panahon at oras para, syempre, magawa mo rin yung mga hindi mo gawin, di ba? Bale, hindi ko naman kayo ni-encourage na gawin mo yung ginagawa ko. No? Kasi kung para sa'yo, parang ano to, burden, pabigat. Or para sa'yo, hindi yung nakakalalaki yung ginagawa namin. Oo, di ba? It's up to you. Perspective mo yan. Di ba? Ikaw nakakaisip yan kung para sa'yo okay ba o hindi. Diba? Pero ito kasi yung mga bagay na para sa akin nakakatulong sa growth ng relationship namin kasi hindi na kami masyado nag-aaway because of this. Kasi yung mga little things nga nagagawa na ng madali at mabilis, di ba? Hindi na siya nahihirapan at hindi rin ako nahihirapan kasi nga happy wife, happy life, di ba? Yun yung motto ko. Kaya kung ano yung makakapagpasaya sa misis ko, yun yung ginagawa ko. Does it matter ba kung masaya ka sa ginagawa mo? Siyempre, importante yun. Ako naman, ginagawa ko naman lahat para maging masaya eh. Diba? May klikli ng buhay tapos matalungkotin mo pa dahil
lagi kayo nag-aaway ng partner mo, di ba? And, syempre, hindi naman porke ginawa mo yung mga bagay na unusual mong ginagawa, eh, hindi ka na magiging masaya. Di ba? Sabi ko nga, iba-iba tayo ng perspective. Pwedeng okay sa'yo yung ginagawa ko, o pwedeng hindi okay sa'yo. Kasi siguro, mayaman ka, or kaya mo namang pagawa sa iba yung ginagawa. Pero ako kasi, ginagawa ko pag off love to kasi. Out of willingness na mapagaan yung gawain ng partner ko. Diba? Yun lang naman. Share ko lang sa inyo. Pero kung pakiramdam mo syempre, burden para sa iyo yung mga bagay-bagay na sinasabi ko, o pabigat para sa iyo, hindi mo kayang gawin, o hindi kaya maging consistent, okay lang naman na hindi mo gawin. Okay lang din naman na huwag mo subukan, di ba? Pero kasi ito yung mga bagay na para sa akin, para sa relasyon na meron ako, ito yung magpapagaan. Iba-iba rin naman tayo no way para papagaan yung takbo ng relasyon, di ba? Iba-iba rin tayo mga dapat gawin, di ba? At walang pilitan dito. It's up to you. Entirely up to you, kapatid. At na, kung gagawa ka ng reason kung bakit hindi mo siya pwedeng gawin, siguro naiinis ka dahil hindi mo kayang pagsilbihan yung partner mo. Huwag ka mag-expect na pagsisilbihan ka rin ng partner mo, di ba? Kasi give and take ang relasyon. Kung hindi mo na ibibigay sa kanya yung deserve niyang matanggap, deserve niyang makuha from you, huwag ka rin mag-expect na may marireceive ka na deserve mong matanggap o deserve mong makuha from her, di ba? If you give tons of negativity sa partner mo, expect tons of negativity rin na ibigay niya sa'yo, di ba? So, may natutunan ka sa video na ginawa natin ngayon o dito sa daily things na ginagawa ko. Then, syempre, help me na lang din na i-share din to sa loved ones nyo. Baka matulungan din natin sila in some way, di ba? Kasi yun naman talaga eh. Give help and you receive help, di ba? Siyempre, huwag mo rin babayaan na nagpapabaya ka, di ba? I-expect ka ng something greater nang wala kang ginagawa, di ba? Kilos-kilos din. Siyempre, di ba? Sabi ko nga, kung gusto mo makareceive ng something better, you should do something better. Okay? Good luck.